Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo lamang po ko sa pangalang Nardo. Mula pagkabata, alam kong iba ang mundo namin ni Emilio. Anak siya ng pinakamayamang hasyendero sa baryo namin. Habang ako naman ay anak lamang ng isang hamak na magsasaka sa lupain nila. Pero kahit na ganoon, hindi yun naging hadlang sa pagiging magkaibigan namin. Sa ilalim ng matandang punong balete, doon kami madalas maglaro. Siya ang nagdala sa akin sa ilog kung saan natutunan kong lumangoy. Siya ang kasama kong nanghuli ng tipaklong sa palayan. Sa kabila ng agwat ng aming buhay, hindi ko siya nakitang iba sa akin. Para sa akin, si Emilio ay hindi ang batang may gintong kutsara. Siya lang ang Emilio na kaibigan ko. Lalim ng gintong kutsara. Ngunit habang lumalaki kami, napansin kong may kakaiba sa tuwing magkasama kami. May kung anong saya sa loob ko kapag tumatawa siya. Kapag pasimpleng hinahawakan ng kamay ko habang tumatakbo kami sa damuhan. Alam kong hindi ito pangkaraniwan pero hindi ko alam kung tama bang maramdaman ko ito. Nang sumapit kami sa 16, dumating ang balitang kailangan ng lumuwas ni Emilio patungong Maynila upang doon mag-aral. Hindi naman ako magtatagal, sabi niya noong huling araw namin sa ilog. Hintayin mo ko. Tumango lang ako pero hindi ko masabi sa kanyang natatakot akong maiwan. Natatakot akong baka hindi na siya bumalik. At tama nga ako Kuya E. Lumipas ang 1 taon, 2, 3, wala akong natanggap na balita mula sa kanya. Sinubukan kong itanong sa mga magulang niya pero ang sabi lang nila, abala si Emilio sa kanyang pag-aaral. Nang lumaon, natutunan kong tanggapin na baka hindi na talaga siya babalik. Kaya namuhay ako nang wala siya. Natutunan kong magkarpintero, tinulungan ko si tatay sa bukid at itinuloy ang buhay ko na parang hindi ko siya nakilala. Hanggang isang araw, mahigit 10 taon mula nang huli kaming magkita, bumalik si Emilio. Nabalitaan kong may sakit ang kanyang ama kaya't napilitan siyang umuwi. Hindi ko alam kung dapat pa akong matuwa o magalit. Ngunit nang muli kong makita si Emilio, mas matangkad, mas may itsura, pero may parehong titig na hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung paano ako dapat kumilos. Bakit ka pa bumalik? Tanong ko sa kanya nung nagkasalubong kami sa lumang ilog. Dahan-dahan siyang lumapit dahil may isang bagay akong hindi iniwan dito. Mahina niyang sinabi, "Ikaw." Parang sumikip ang dibdib ko. Ganun lang ba kadali sa'yo? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng luha. Iniwan mo ako, Emilio. Ni isang sulat, wala. Akala ko kinalimutan mo na ako. Umiling siya. Hindi ko kailanman nakalimutan ang pangako ko. Nagkatinginan kami at sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakita ko ang dating Emilio. Ang batang umakyat sa puno para kunin ang nahulog kong tsinelas, ang batang nagturo sa aking lumangoy, ang batang nangakong hindi ako iiwan. At doon ko napagtanto, maaaring iniwan niya ako noon, pero hindi niya iniwan ang pagmamahal niya sa akin. Okay? Another na naman. Ano ba to? Wala naman sinabi na ipagpapatuloy, pero okay. Maraming salamat sa iyo, Nardo, at muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.